Tama-tama lang nasirain si Gutesa. Akala nila ngayon. Kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Yun pala. Yun ang kanilang objective ngayon. Ngaya lang, medyo mahirapan sila ngayon sapagkat unang-una, ang mga taong bayan ngayon, nalalaman na nila ang pinatutunguhan nila. Yan ang sinasabi natin, Jen. Ayun pala, natapos tayo ngayon doon sa pangalawa, no? Di ba? Yung undermining the whistleblower. The whistleblower, pagkatapos gagawa sila ng pangatlo, gagamitin nila yung blue ribbon na parang shield. Parang pangtakip din. Di ba? Medyo, ano yan, Sen, ha? Di ba, marami ng pronouncements yung mga opisyalis ng blue ribbon na si Gutesa fraudulent ang ano nito, di ba? Ganyan-ganyan. So, pagdating niya sa, wala na sigurong, akala nila, wala nang maniniwala. Pati kayo, dinidiscredit din. Pati ako ngayon, dinidiscredit. So, ano ngayon ang patutunguhan ng ano na yan? Papalihis na. Papalihis na. Kasi, ang importansya ng sworn statement ni Gutesa, siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yon na kumonekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez. Yun ang distinction. Kaya medyo nagulantang sila ron. Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa. Ma-undermine, totoo nga. Nakita mo, nagumpisa sila sa notaryo. Yan. Tingnan mo, may nagsabi pa maski na sa Blue Ribbon Committee, talagang ikinagagalak nila yung gumawa ng pagsisiyasat yung presiding judge ng Maynila. Napatunayan daw na talagang peke yung pirma ni nung abogadang nagnotaryo. Pagkatapos na nila ma-establish nila yon, fraudulent yung statement. Sinundan ng gano'n. Unang-una, hindi man lang nila pinag-isipang mabuti, maaari ngang hindi pirma yun nung inaakala ni Gutesa na nagnotaryo sa kanyang dokumento. Mulat sa pool naman talagang peke yung pirma, hindi talaga yung attorney. Pero hindi man lang nila sinikap na puntahan, pwede naman nilang puntahan ituturo naman sa kanila. Saan ba kayo nagpanotaryo para makita natin sino ba yung nandyan? Kung hindi yung pumirma, sino yung nandyan? Hindi natin pwedeng tanggapin sapagkat pinaka-imposible yun na si Gutesa, siya yung mismo nga hanap ng mga libro nung nagnonotaryo para makita niya kung anong ilalagay niyang document number. Makukuha lamang yun doon sa pinaka-libro nila. Yung notarial register nila, sunod-sunod yun magmula sa number 1, 2, 3. Sa pagdaan ng panahon, dadami yung nagpapanotaryo. Doon sa panahon na si Gutesa ay pumunta ron, nasa 500 plus na yun. Halimbawa lang, yung pinanotaryo ni Gutesa ay number 522 na yun. Page sa limbawa 125. Saan makikita ni Gutesa yun kung hindi sa mismong libro nila na nandun sa loob ng kanilang opisina? Pagkatapos, nakita ko naman rin ni Gutesa nakita ni Gutesa. Palagay mo, nagkaroon ng milagro, nakita ni Gutesa yun. Saan niya kukunin yung stamp pad? Para i-stamp niya doon sa pinakahuling bahagi para lumitaw lahat yung notarial details. At saka yung sa lugar ng nagnonotaryo yung kasi dahil Maynila yon, meron siyang maliit na stamp na kailangan i-stamp. Tapos itatatak mo Manila. Nakuha uli ni Gutesa yung gano'n. Naitatak ni Gutesa. Pagkatapos, nakita pa ni Gutesa kung nasaan yung dry seal. Yung dry seal ng attorney. At siya mismo yung nag-dry seal ng gano'n. At saka niya ipinirma halimbawa. Kung si Gutesa na lang ang gumawa ng lahat ng yun. Paano magagawa ni Gutesa na hanapin yung notarial register ng taong sumisinop doon? Merong custody doon sa libro na yon. Paano pinahiram sa kanya kung pinahiram man yung, hindi ba? Kung hindi pinahiram, sa pilitang kinuha ni Gutesa para sa ganun ay magkaroon ng tatak. Merong dry seal. Palihim niya lahat ginawa yun. Hindi ba? Parang ang hirap paniwalaan. Ngayon, kung halimbawa, hindi nga pirma nung abogada, maaaring hindi niya nga pirma, pero ang pinakatotoo rito, meron kang itinalagang tao dyan na kinasangkapan mo, kausap mo, palagian, sapagkat nandun na sila sa Book 8 pang-8 libro na nga po nila, Sen. Isipin mo na lang, yung Book 1 halimbawa, 1,000 na lang ang pahina, ang pages. 1,000 dokumento na lang yun. Sa mga tuwid, yung Book 1, meron ng 1,000 documents ang nanotaryo nila. Nung Book 2, 2,000 na. Nung Book 3, 3,000. Book 4, 4,000. Book 5, 5,000. Book 6, Book 8 na So, papalapit na sa 8,000 documents Sino yung pumipirma roon na itinalaga mo? Kung hindi man ikaw ang talagang pumirma roon.
Dapat bali na, ngayon, ito naman Blue Ribbon Committee, hindi man lang nila pinatawag kung sino yung taong nandoon. Di ba? Paano nakuha ni Gutesa? Sino yung nagpahiram kay Gutesa nung dry seal o kaya yung stampad? Kung a-assume natin na si Gutesa lahat ang gumawa ng lahat ng ito. Totoo. Sino pong nagpapanotaryo sa ating bansa ngayon? Pumunta po kayo sa mga lugar na kung saan meron pong City Hall. Halimbawa, Quezon City Hall. Kaya RTC, o kaya sa Manila. Hall of Justice. Napakarami po niya nakapaligid dyan. Lahat po na nagpapanotaryo, dyan pupunta, dyan tutungo yan. May dala-dala silang papeles nila at yan ang ibibigay dun sa kung sino man na makakaharap niya ron. Tama. At magpagtatatakan lahat yung ilan yung dokumento niya at saka siya magbabayad. Meron bang isa sa kanilang nagpapanotaryo ang magpipilit na sabihin bago siya umalis? Sir, ma'am, pasensya na po, bago ako umalis, ay gusto ko pong malaman kung kayo po talaga yung pumirma rito. Kayo po ba yung, kasi po nakalagay rito, Attorney Espera. Ayan, kayo po ba ito? Kayo po ba ito? Halimbawa, sinabi niya, pakipirma niyo nga uuli ito, baka hindi po kayo ito eh. Nako, Meron ba taong magsasabi ng gano'n at magpipilit at uusisain niya na yung pumirma talaga ay yung nakita niyang taong nandun? Mukhang wala pang gano'n, sir. Ngayon, hindi man lang nila, sasabihin nila ngayon, na kung merong taong itinilaga kung sino man yung abogadang nagtalaga nun. Diyan ka, para ito, pakinabang natin ito. Isip-isipin mo, napasa siya 2021 lang. Bago nga lang po eh. Book 8 na siya. Yung law office namin dyan, ang tagal na nun. Baka yung book 1 hindi nila napuno. At saka ayaw na nilang magnotaryo kasi hindi yun ang talaga kinabubuhay ng aming law office eh. Totoo po. Nangangailangan lang kung minsan ay talagang mabilisan may pagnotaryo. Kaya lang siguro maaring maglagay kami ron. Pero yung talagang para yun ang gawin naming hanap buhay na. Hanap buhay, hindi yun eh. Hindi yun, yes po. Itong abogadang ito, iyon ang kanyang hanap buhay. Kaya nga may mga branches sa Senate, di ba? Ngayon sasabihin niya, hindi. Maaring hindi mo pirma yun. Pero sisiguruhin ko sa'yo, kung nakikinig ka, Atty. Espera, tao mo yung nilagay mo doon. Kasi hindi ka abot sa pang-8 libro. Kung wala kang taong itinalaga doon at siya ang pumipirma in your behalf. At marami akong makukuha dokumento. At sa sandaling makuha ko yung mga dokumento na yan at naikumpara ko na yung pumirma kay Gutesa, ganun din yung nakapirma doon sa mga ibang dokumento na dumaan sa iyong opisina. May kalalagyan ka, attorney. Yan masasabi Delikado. ko sa'yo. May nauna na nga dalawang, di ba, kaso yung CSA. Kaya gusto ko yung marami. Opo. Kaya humihingi ako ng sample ng January, February, March, April, May, June, July, August. Kasi may September na ako, yung kay Gutesa, di ba? Ikukumpara ko ngayon sa mga naunang mga pangyayari. At saka sir, bakit nagpagawa, ewan ko lang, doon sa executive judge ng Maynila, hindi ba niya nakikita man lang? Siguro kinumpara man niya. Kasi sinabi niya, peke agad eh. Di ba doon sa kanyang desisyon daw? Nung nagpunta ako doon, nagkaharap kami. Nga pala, pumunta nga pala kayo, no? Ang sabi ko sa kanya, Judge, hindi naman ang pakay ko ay yung matukoy natin kung pirma niya. Sa aking palagay, hindi niya pirma yan. Ayan, opo. Pero merong nagnunotaryo sa pangalan niya sa lugar na yan. Ang gusto ko lang sanang i-request sa inyo, kung papayag kayo, makakuha ko ng ilang piraso ng mga ninotaryo niya sa mga nakaraang panahon. And sabi naman niya, Senator, pagka ganito po kasi ang nature ng request, ay sa Supreme Court po kayo dumaan. Hindi naman ako nagpilit, yun pala yung tunturin. Hindi nagpasalamat ako sa kanya. Pero alam niya from the beginning na yung aking pakay, magkumpara lang ako. Kasi maring hindi niya nga pirma yun. Pero pumayag siya na isang tao ang pipirma para sa kanya. Yan ang katotohanan dyan. At sa sandaling ma-establish ko yan, at talagang gagawin ko yan, ngayon pa lang, hindi kita tinatakot, Atty. Espera, may kalalagyan ka. Nako. Yan, yung judge naman, nakiusap ako na bigyan ako ng ano man ang magiging outcome ng kanyang investigasyon. Hindi niya ako binigyan, diniretso niya sa Blue Ribbon Committee kasi raw hindi raw ako partido. Yung kayang Blue Ribbon Committee, partido kaya rito? Kasi hindi naman siya pumunta sa Blue Ribbon Committee para doon siya mag-complain na hindi ko pirma yan eh. Dapat ang una niyang ginawa, nag-represent siya doon sa pumunta siya sa Blue Ribbon, magkukumplain. Hindi po akong pumirma niyan. Nakita ko po na noong kayo po yung nag-hearing, nasinagan ko po, pero hindi po ako yan. So I'm lodging a personal complaint, hindi po ako yan para patutuhanan ko. Ayun, ganun pala proseso dapat. Paano nangyari? Sino ba nagpasimula ng investigasyon? Hindi rin ako, nagpunta lang ako doon kasi alam ko, nababasa ko lang sa na mag-iimbestiga. So sino ang nagpasimuno ng investigasyon? Bakit nasa sentro ngayon? Ito yung pinag-uusapan natin. Undermining the whistleblower. Ngayon, ito, i-discuss natin. Kahapon, Jen, ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Sinirculate ito across sa social media. Ito yung nakalagay na post. Na, kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence.
Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Isip-isipin mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page po mismo. Yung page na ito, ang ginagamit niya diyan ay mga troll farms, ha. Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan ha. So kung halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts. Para kunwari, maraming sumusuporta. Maraming nagsusuporta at kumukomment. Oo, ha. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon, sa bandang ibaba, right side, nakalagay, Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang, ginamit pa yung logo nung isang TV station. Para magmukhang totoo. So, nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. Isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Kasi, kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. May requirements ang Meta kasi dyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikitang meron silang mobile number, no? Yes po. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, Luis Orbon? Oo. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan ang email nila. Ayan, hello at cdgminds.com. Ang ano kasi, yung ginagamit nila ay CDG. Yung advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayun makikita mo, no? So, yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon. Ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon din, kung totoong tao ba niyan? Nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Ano ba? Kilala niyo ba? Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila. Halatang halata. Akala ba nila? Alam mo, Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Kasi akala nyo, hindi kayo marunong sa computer, at saka hindi kayo marunong sa social media, Hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman. Ayan, tama po kayo. May pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Yan. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sa iba. Kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign. At binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orly Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, nakikita mo. Ang pangalawa, dapat alam mo, sabi niya. Ayan, nakikita nyo yung kanilang post. Ayan, Yung pangatlo, Balita on the go. Ayan. Yung pang-apat, Chiefs of Staff. Chiefs of Staff. So, ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong, bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. So lahat ng kaparaan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Ang mga taong ito ay, ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre po, kumikita sila dyan doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yung kanilang agenda, At para iligaw ang ating mga kababayan na maaaring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. At kung nanonood ba yun, nabasa mo ito ni Gutesa, baka humina ang loobin, Kasi puro, nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Pare-parehas yan, Iba't ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Ayan, tingnan mo yan, Iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa at ako. Yan, may git na 10 ads yan din, Ito ay ni-loans. October magmula 24. October 24
hanggang October 29. So talaga palang ano, no? So, ito pa, alam mo, ang kanilang ginagasta, bawat araw, Opo. merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, So, gagasta sila. Noong una, medyo nagtitipid eh. Kasi 500 pesos lang. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito eh. Manglilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman. Ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binubus so, na umaabot gusto, hanggang 4,000. Binubus nga sila. Opo. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Yes po, oo. So, ang gastos nila, sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos. Kasama yung boosting din. So, ano ang pakay nila? Manlin lang. Mailigaw ang taong bayan. At So, ang gastos ay ganun karami para sa ganun, patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganon, times 10, kasi mga 10 pala, iba't ibang lugar saan, no? Ibubus nilang lahat. Bamalak kahit pa paano. So, gumagasta sila talaga. So, Opo. sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to, Jen, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito, Jen, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page, oo. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon, ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control, Opo. bakit ngayon nag-sip sila dun sa paninira? Character assassination na nangyayari. No? Sa investigasyon, ginagamit namin para tukuyin natin sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito. Opo. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayong pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayong gumawa ng fake news? October 24 hanggang October 29. Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. Ang November schedule. nga. November 14 ngayon, po. tama-tama lang nasirain si Gutesa. Akala nila ngayon. So, kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Yun pala. Yun ang kanilang objective ngayon. Ngaya lang, medyo mahihirapan sila ngayon sapagkat unang-una, ang mga taong bayan ngayon, Matalino nalalaman na nila Opo. ang pinatutunguhan nila. Yan ang sinasabi natin, Jen. Ayun pala, Natapos tayo ngayon dun sa pangalawa, no? Di ba? Yung undermining the whistleblower. The whistleblower, opo. Pagkatapos gagawa sila ng pangatlo. Gagamitin nila yung Blue Ribbon na parang shield. Parang pangtakip din. Di ba? Medyo, ano yan, Sen, ha? Hindi ba marami ng pronouncements yung mga opisyalis ng Blue Ribbon na si Gutesa fraudulent ang ano nito, di ba? Ganyan. So, pagdating niya sa, wala na sigurong, akala nila, wala nang maniniwala. Pati kayo, dinidiscredit din. Pati ako ngayon, dinidiscredit. So, ano ngayon ang patutunguhan ng na yan? Papalihis na.